ZXL 558 Tatak RMN. Iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, delegasyong nagpabaya kaya naibasura ang kaso laban kay Senador Lacson sa Desir Corbito murder case. Maanghang na sinagot ng Solicitor General. Sasabihin sa kanya, mag-aaral na lang siya sa mga asunto niya para maipanalo niya sa mga husgado. Hindi yung kaliwat kanan nagpapa-interview siya sa radyo at TV. Ang National Press Club kumbinsido sa muling pagkakasama ng Pilipinas sa mga bansang pinakadelikado sa media. Hindi na po tayo nagtataka sa mga komentong yan ng iba't ibang mga dayuhan dahil nga sa nangyari dito sa ating bansa na halos walang nagiging solusyon doon sa walang tigil ng media killing. Pamahalaan, hindi dapat maging kampante sa patuloy na magandang investment grade. Gross domestic product dapat palakasin. Pinapalala rin naman ng rating agencies na siyempre may pahaging rin na consumer-driven economy tayo. Mas maganda sana palakasin natin mga manufacturing natin. Pagsadsad ng Yellow Submarine na sumira sa ilang korales sa Cebu, iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard. I-determine pa po natin kung ano po yung mga dapat po nilang panagutan kasi may destruction po ng corals kung mapatunayan po na talagang sumagi po sila doon. Headlines. Sa negosyo, makasama budget po ng gobyerno sa pagmimina, pinatataasan. Headlines. At abroad, patay sa bird flu sa China, umabot na sa 27. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Kahit mura para sa mga tao. Jack and Rille, kapag na presyo ang hangat para sa'yo. Jack and Rille, sa Senado tayo'y tutulungan. Jack and Rille, numero 12 sa balota. Jack and Rille, Jack and Rille, ox na ox tayo. Political advertisement paid for Jack and Rille, Macrina Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Political ad paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka bumoto? Kasama bilang na ang mga araw. 10 days na lang, eleksyon na. Kapag hindi ka boboto, baka manalo pa ang kandidatong ayaw mo. Mission 2013, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide.
Mabuhay Pilipinas! Tanghali na po ngayon ang Biyernes, Mayo 3, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Obera. Ako naman si Wang de la Peña. Tayo po'y live na live sa DWRS 927 RMN Bigan, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXMD 927 RMN General Santos, sa DYRI 774 RMN Iloilo. Live din tayo mga kasama international by www.rmnnews.com at WRMN New York, USA at sa lahat po ng himpilan, mga number 1 AM station sa buong bayan. Binalikan ni Solicitor General Joel Cadiz, Attorney Ferdinand Topacio sa mga alegasyon nitong siya ang responsable sa pag-aabasura ng Dacer Corbito double murder case laban kay Senador Panfilo Ping Lacson. Sa interview ng RMN kay Cadiz, maanghang na salita ang bitawan nito laban kay Topacio. Anya hindi niya kasalanan kung bakit ibinsuro ng katastasang hukuman ng kaso laban kay Lacson. Si Cadiz kasama ni Topacio ay dating abogado na tumayo ay dating police officer Cesar Mancao na suspect sa Dacer Corbito murder case. Pero naman ho si Atty. Topacio, wala ho tayong magagawa. Ganun po ang personalidad ni Atty. Topacio. Yung nga ho ang kanyang ulo palagi sa media. Aking sasabihin sa kanya, mag-aaral na lang siya sa mga asunto niya para maipanalo niya sa mga husgado. Hindi yung kaliwat kanan nagpapa-interview siya sa radyo at TV. Pinabulaanan din ni Cadiz na kinakampihan niya si Senador Lacson bilang pasasalamat kay Paulong Noynoy Aquino na naglagay sa kanya sa pwesto noon. Si Pinoy at Lacson ay kilalang matalik na magkaibigan. Wala po bang political hand dito, sir? Sa guni-guni lang po si Atty. Topacio. Well, ako po ay nakikiramay. Sana po at magkaroon ng justisya sa pagkamatay at pagkawala nila Adi Dacer at Pinoong Corbito. Hindi po dapat tumigil ang mga ehensya ng gobyerno sa paghahanap ng salarin, sa pagkalap ng ebidensya para mapatunayan kung sino po ang may sala. Tatandang isa sa dahilan ng pagtakas si Mancao ay ang katunayan na bakit natili nakalalaya si Lacson gayon siya tinuturong mastermind sa Dacer Corbito double murder case. Si Lacson din naman ang utak sa pagka-transfer niya sa Manila City Jail mula sa custody ng NBI kung saan nanganib ang kanyang buhay. Nakahanda ang Department of Justice na pagbigyan ng apela ng puganteng si dating Police Superintendent Cesar Mancao. Tumatayong state witness sa Dacer Corbito double murder case kasunod ng ginawang pagpuslit kahapon na madaling araw sa NBI headquarters. Ayon kay De Lima, kanyang kakausapin ng korte hinggil sa hiling ni Mancao na kung maaari ay huwag na lamang itong mailipat sa Manila City Jail dahil sa umano'y issue ng seguridad. Samantala, nilino naman ng kalihim na manhunt operation lamang ang gagawin ng NBI kasunod ng inilabas na direktiba para sa paghuli sa dating police officer, katuwang ang Philippine National Police. Anya, walang shoot-to-kill order o iniutos ang tanggapan laban kay Mancao. Bagamat pumaso na yung deadline kahapon na kanyang ibinigay. Pinulong na rin ni De Lima at iba pang mga matataas na opisyal ng ilang law enforcement agencies upang pag-usapan ang isyu ng seguridad, paghuli at paglipat sa kulungan ng dating PAOK TF officer. Mancao pa rin, posibleng maharap sa karagdagang asunto. Kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report! Binalaan na ni Justice Secretary Lele de Lima si dating Police Colonel Cesar Mancao na maharap sa karagdagang kaso kasunod ng ginawa nitong pagtakas. Ipiniwanag ni Lima na hindi pa naman kasi talaga absuelto si Mancao sa double murder case kaugnay ng pagpaslang sa publicist sa Cebu Dacer at driver ng si Manuel Corbito. Hanggang ngayon, aniya ay natin itong co-accused sa kaso, lalo at ibinasura ng Manila RTC ang petisyon na gawin siyang state witness. Matatanda na sa testimonya na ni Mancao, isinangkot ito si Senador Panfilo Lacson at isang tinawag lamang na pangalang Bigote bilang mga mastermind sa pagpatay kay Dacer. Doon pa man, batay sa desisyon ng Appellate Court, ay sinabi itong pawang hearsay lamang ang mga nalaman ni Mancao at binaliwala ang testimonya nito kasabay ng pag-absuelto kay Lacson sa naturang kaso. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ortilio, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Binanata ng National Press Club ang Administrasyong Aquino sa muling pagkakalathala ng Pilipinas sa talaan ng mga bansang mataas ang kaso ng mga unresolved media killings habang ang mga salarin ay patuloy pa rin nakakalaya. Base sa Immunity Index report ng Committee to Protect Journalists na ilagay sa number 3 list ang Pilipinas sa dami ng mga unresolved media crimes at cases. Sa interview ng RMN kay Benny Antiporda, Pangulo ng NPC, sinabi nitong hindi na sila nagulat sa lumabas na report, lalo na't nanatiling mahina ang suporta ng gobyerno sa mga mamamahayag sa bansa.
Well, hindi na po tayo nagtataka sa mga komentong yan ng iba't ibang mga dayuhan dahil nga sa nangyayari dito sa ating bansa. Opo. Na halos walang nagiging solusyon doon sa walang tigil na media killing. Tuloy-tuloy ito na para bang tayong calculator na +1 tayo ng +1 or minsan +2 pa or mas marami pa. Sa talaan ng CPJ, umabot na sa 197 ang pinatay ng mga mamamahayag simula noong 1986, panahon ng dating Pangulong Cory Aquino, hanggang sa kasalukuyang administrasyon ng anak na si President Benigno Noynoy Aquino. Sa ngayon, natiling nangunguna ang sa impunity index ang Iraq, habang pumapangalawa ang Somalia. Samantala, kabilang pa rin sa mga bansang mataas ang kaso ng mga unresolved media killings ay ang Sri Lanka, Colombia, Afghanistan, Mexico, Pakistan, Russia, Brazil, Nigeria at India. Mga kasama, nagbabala naman po ang investment analyst na si Astro del Castillo sa pamahalaan na wag muna magpakasaya matapos sumatanggap ng panibagong investment grade rating ang Pilipinas. Nabatid na iniangat ng Standard & Poor's, ang isa sa pinakamalaking credit rating agency nga sa buong mundo. Ang investment grade rating ng Pilipinas mula sa BB positive ay tinaas na ito ngayon sa BBB. Sa pamamagitan po ng pag-akyat ng Pilipinas sa investment grade rating, magbubunsod ito ng pagdami ng investors o mamumuhunan sa bansa na siya namang magbubukas para sa mas maraming trabaho at oportunidad sa pagnenegosyo. Sa interview ng RMN kay Del Castillo, Director ng Association of Stock Market Analysts of the Philippines, bagamat isahong patunay ang pagtaas ng credit rating na may kakayahan na ang Pilipinas sa magbayad ng utang, mahalaga pa rin ang tutukan ng pamahalaan ng pagpapalago sa infrastruktura, lalo at hindi matatag ang gross domestic product ng bansa. Pinapaalala rin naman ng rating agencies na syempre may pahaging rin na consumer-driven economy tayo. Mas maganda sana palakasin natin mga manufacturing natin. So yung mga infrastruktura natin, kailangan may ayos pa rin na maganda, no? Lalo na yung cost ng kuryente. Paano tayo makakahikayat ng long-term money or long-term investments kung yung cost of inputs natin ay mataas, no? Ibig sabihin yung kuryente natin ay mataas, hindi talaga papasok yung karamihan ng mga long-term investors, no? So kailangan talaga na pagtuunan naman po ng gobyerno, no? Kung mapabilis niya to, mas maganda. Ang panibagong investment grade rating ay isa lamang anya sa mga elemento na gumaganda ng ekonomiya ng Pilipinas, pero hindi pa ito ang katiyakan, lalo na't maaaring bumaba ang GDP ng bansa. Nagtalaho ng panibagong record high ang performance ng lokal na merkado. Sa opening trading ay pumalo sa 7,200 level ang main index ng Philippine Stock Exchange o mas mataas ng 137 points. Ayon sa mga market analysts, nagpapakita lamang ito ng patuloy na tiwala ng mga mamumuhunan sa katatagan ng ekonomiya. Una rito, itinaas na rin ng Standard & Poor's Ratings Services sa investment grade status ang rating ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na paglakas ng economic performance ng bansa. Sa ipinalabas na report, itinaas ng S&P ang sovereign credit rating ng bansa sa investment grade sa dating stable outlook. Agad namang nagpahayag ng kagalakan si Finance Secretary Cesar Purisima sa patuloy na tiwala ng mga mamumuhunan sa ekonomiya ng bansa. Patunayaan niya ito na malakas na economic and fiscal gains na nakamit ng gobyerno sa ilalim ng Aquino administration. Sinimula na ng Philippine Coast Guard ang investigasyon kaugnay sa pagsadsad ng Cebu Yellow Submarine, isang tourist submarine sa mga Corales po sa Mactan Island, Cebu City. Sa interview ng RMN kay PCG Cebu Station Commander Weniel Ascuña, sinabi nito na iniimbestigahan nila ang mga responsable sa aksidenteng yan. Kabilang na po ang pamunuan ng Imperial Palace Water Park Resort and Spa ay siya nag-ooperate ng Cebu Yellow Submarine. Undergoing po yung investigation. Underwater sea submarine ay nagkansila na po ng kanilang operation until such time na ma-determine po natin kung talagang seaworthy pa po yung barko. Tiniyak naman ang opisyal na may mananagot sa nasabing aksidente. Ayon kay Ascuña, inihanda na nila ang kasong paglabag sa Republic Act 8850 o 8550. Yun pong paglabag sa Philippine Fisheries Code of 1989 laban sa mga responsable sa panibagong environmental accident sa bansa. Sa ngayon ay suspended na muna ang operasyon ng Cebu Yellow Submarine sa utos na rin ng lokal na pamahalaan
Aba pinagpapaliwanag pa rin operator ng barko. I-determine pa po natin kung ano po yung mga dapat po nilang panagutan kasi may distraction po ng corals kung mapatunayan po na talagang sumagi po sila doon. Batayan lang po natin ngayon ay yung video na nakapost po sa YouTube. Ang nasa may aksidente na bulgar lamang nang in-upload nga ng diver na si Satoshi Toyoda sa YouTube ang kanya nakuhang video ng pagkakatama ng submarine sa mga korales kung saan naging viral naman ito. Ang Cebu Yellow Submarine na isang tourist submarine ay gawa sa Belgium. Ito ay may haba na 22.2 meters, bigat na 99 tons, may maximum speed na 5 knots at may kapasidad na 48 passengers sa bawat biyahe. Abangan ang mas marami pang balita sa RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Sino pang senador nyo? Ang senador ko, bossing ang taong bayan. Ikaw yun at ako. Tayong lahat. Ang senador nyo ba? Pinang senador ni Bossing? Say cheese! Escudero magbabago! Political advertisement paid for and by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City, Sorsogon. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. RMN News Nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Mga kasama mo pila po ngayon si Team Pinoy Senatorial Candidate Sani Angara sa akin administrasyon na magkaroon ng polisiya sa trabaho. Kasunod nito ng tumataas sa bilang ng unemployment rate sa bansa, kung saan batay sa latest survey ng Social Weather Station, lumabot na ngayon sa 11.1 million ang bilang po ng mga walang trabaho sa bansa. Sa interview ng RMN kay Angara, isinusulong nito na magkaroon ng honest to goodness job policy upang malutas ang problema sa unemployment. Dapat anya na mag-usap-usap ang mga eksperto, gobyerno at mga ekonomista para makahanap ng solusyon sa problema ng kawalan ng trabaho. Dapat ay mas lumalim ang paunawa ni Angara sa mga suliranin ng sambayan ng Pilipino, partikular na sa trabaho at edukasyon, nang ito'y mag-ikot-ikot sa bansa para sa kanyang pangampanya. Kaya naman sakaling maluklok sa Senado, isinusulong ni Angara ang pagbibigay ng trabaho at reforma sa edukasyon, lalo na sa mga mahihirap na estudyante. Dapat i-focus natin yung ating attention sa ating mga mahihirap na pamilya dahil lumabas din yung datos na marami pa rin mahihirap, no? So, dapat bagamat hindi natin mariresolve yung mga problemang yan sa loob ng 1, 2, 3 taon, dapat gawa na natin ang paraan ngayon pa lang na lutasin na yung kahirapan through education, sa pagbibigay po ng kabuhayan sa ating mga kababayan. Oo, nababanggit nyo nga yan at mainam po na dinidiin nyo ang usapin po ng kawalan ng trabaho na ito ang daing ng maraming bilang ng mga manggagawa natin itong nakaraang celebration ng Labor Day. Ano ho ba sa tingin ninyo ang dapat gawin ng ating pamahalaan para hanapan po ng solusyon at ialagwa ang kalagayan ng ating pong mga manggagawa, sir? Well, ang number one na kailangan nakikita ko talagang lutasin itong problema sa unemployment. Di ba nga sa dyaryo kanina na meron naman tayong 1 milyong mga graduates na papasok sa workforce o mga larangan po ng trabahante. So, definitely, kailangan may jobs policy itong ating gobyerno talagang malawak na pag-uusap ng mga eksperto, ng mga politiko, ng mga ekonomista, kung ano talaga ang kailangan gawin para marami tayong trabaho dito sa sarili. Kayo po ay kumakandidato, marahil nalibot nyo na mula Batanes hanggang doon sa dulo ng Mindanao. Ano po ang tumatak sa isang Sani Angara sa kalagayan ng kanyang mga kababayan na gusto niyo talagang bigyan po ng pansin? Walang lagi kong binabanggit yung edukasyon at saka trabaho. Yan ang pangunahing suliranin ng ating
lipunan sa tingin ko, yung edukasyon importante yun dahil sa pandagdig ng ekonomiya, wala ka nang makukuha ng trabaho kung wala kang masyadong mga kakayahan o skills, no? So, dyan papasok ang edukasyon. Pero yung kailangan naman may sasunod sa ating graduates. Sabi nga, may 1 million new graduates tayo. Ano may aalok natin sa kanila? Pinag-uusapan ang opportunities, careers po nila. Yun ang dapat tugutin. Yung sabi ko nga, yung honest to goodness jobs policy ng ating gobyerno. Pag-usapan na natin. Kikilala po kayo at ng inyo pong ama na lagi ang iniisip ay ang kapakanan ng mga kabataan, lalong-lalo na sa kanila pong edukasyon. Sakaling kayo po ay pala rin sa Senado, Congressman Sani Angara, may mga partikular ho ba kayong reforma pa sa edukasyon na gusto pong isulong? Meron po. Palagay ko, sa pag-aaral namin, naging chairman din po tayo ng Committee on Higher Education sa Kamara, Rogie, no? Nakita natin na maraming hindi nabibigyan ng oportunidad. Sa dami ba naman ng government scholarships o binibigyan na scholarship ng gobyerno, halos lampas 50,000 yan every year. Hindi natatarget po yung talagang mahihirap eh. Palagay ko yun ang dapat pagtugunan ng pansin. Alam naman ho natin, ito hong naging issue tinong nakaraan na may mga scholar ng bayan na kahit pang matawag ni scholar ng bayan ay ang mga magulang kapos pa rin. Minsan nga nagdulot pa ng pagpapatiwakal. Sa usapin po ng matrikula, meron ho ba kayong reformang gusto pong isulong, sir? Well, nagpapasalamat ako dahil nung namatay si Cristel Tejada ng UP, nanawagan tayo sa mga state colleges na huwag na magtaas ng matrikula dahil yun ang hinihigitan nila. At itong nakaraang linggo, sabi nga nag-anunsyo po sila yung PASOK or Philippine Association of State Universities and Colleges na hindi nga sila magtataas sa over 100 state universities and colleges ng matrikula dahil na sa pagkilala sa paghihirap sa mahirap na panahon. So tayo nagpapasalamat dyan. Sana ganun din sa mga iba't ibang private schools kung magtataas ba sila, 40 na lang, huwag masyadong pahirap sa mga magulang at estudyante. Si Team Pinoy senatorial candidate Sani Angara sa interview ng RMN. Mission 2013. Boboto ako. Ang General Amnesty inihirit ng mga undocumented OFW sa Saudi. Sama natin sa Balita Live si Joyce Adla. RMN Report. Umihirit na ang stranded OFWs ng General Amnesty sa Saudi government. Nila dapat umihirit na ang Philippine government ng General Amnesty sa Kingdom of Saudi Arabia para mapabilis ang repatriation sa undocumented OFWs. Kaugnay nito, inihayag ng kaanak ng stranded OFWs na umaasa pa rin sila sa pangako ng Department of Foreign Affairs na mapapawi ang lahat ng undocumented OFWs. Nagbanta rin ang mga ito na muli silang magkakampo sa labas ng DFA kapag hindi napauwi ang kanilang mga kaanak. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, tatang RMN. Radyo mo nationwide. Accounting at deployment po ng mga pulis ikinasala para sa eleksyon. Kasama natin sa Balita Live, Rhea Mamogan. RMN Report. Sinimula na kaninang umaga ang simultaneous accounting at deployment ng mga pulis na gagamitin sa eleksyon. Sa National Headquarters sa Campo Crame Tinipon, ang mga police personnel at in-account lahat kabilang na ang mga pulis na ang nature of work ay administrative work. Natatandaan inihayag itong nagdaang Martes ni na PNP Chief Director General Alan Purisima at DILG Secretary Marojas na aabot sa may 18,000 police personnel na ang trabaho ay sa opisinang isasabak sa field, partikular sa mga lugar na tinaguri ang hotspots. Kasabay ng ikinasang accounting ay ang pag-a-activate din ng tinaguriang reactionary standby support force o RSSF, hindi lamang dito sa NXT kundi pati sa iba pang regional office ng pulisya sa buong bansa. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak RNN. Radyo mo nationwide. Power plants pinadadagdagan para sa dagdag trabaho sa bansa. Sama natin sa Balita Live si Conde Bata. RMN Report.
Hinimok ng United Nationalist Alliance o unang pamahalaan na magkaroon ng dagdag na power plant sa bansa upang madagdagan ang trabaho sa iba't ibang kumpanya at mga pabrika. Ayon kay Deputy Secretary General Nancy Binay, ang unemployment rate ngayon ay mahigit 7% pa rin at ang underemployment ay nasa 21%. Bukod dito ay kulang din sa kapasidad ng bansa na mag-produce sa kuryente upang mahikayat ang foreign companies na ilipat ang kanilang mga pabrika dito sa Pilipinas. Sinabi pa ni Binay na dapat tularan ang China ng Pilipinas na nag-invest ng mahigit $1 trillion sa kanilang mga power plants bilang suporta sa kanilang mga pabrika kaya dumoble ang kanilang labor force. Ikinalungkot din ito na ang ginagawa ngayon ng pamahalaan upang matugunan ang power crisis sa Mindanao at Western Visayas ay puro panandali ang solusyon lamang. Kasama mo mula sa kamera para sa DZXL 558, Conde Bata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN Nationwide Reports. Matataas na kalibre po ng baril mga kasama nasamsam sa sinalakay na bahay na isa alkalde sa Negros. Tama natin sa balita si Agnes Apostol ng RMN Bacolod. RMN Report. 89 high-powered firearms na recover sa bahay ng alkalde. Itinuturing sa ngayon ni Pulupandan Negros Occidental Mayor Magdaleno Peña na may bahid politika ang isinagawang raid sa bahay nito sa Crossing Ubay, Barangay Lag-Asan kahapon ng umaga. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng mga kasapi ng PNP CIDG mula sa Campo Crame at ng Special Action Force Battalion 6 at PNP Regional Office 6 ang ancestral house ng mga Peña. Nakuha sa raid ang 89 na high-powered firearms na kinabibilangan ng 52 shotguns, isang HK caliber rifle, 7 AK-47, M16 rifles, Manchester rifles, 45 caliber pistols, 8 sniper rifles, mga ammunitions o bala, bandoliers at 2 pounds ng military TNT explosives. Sa ngayon, patuloy ang verification ay sinasagawa ng PNP Region 6 kung may license ang kanilang na-recover sa harap ng pahayag ni Mayor Peña na ang naturang mga armas ay pagmamay-ari ng kanilang family corporation at pawang may mga lisensya. Ang raid ay pinamunuan mismo ni Police Senior Superintendent Keith Senggian ng CIDG Campo Crame, Regional Director Chief Superintendent Agremero Cruz na nagserbing ground commander. Samantala, wala naman sa kanyang bahay si Mayor Peña at ang ibang miyembro ng kanilang pamilya nang isinagawa ang raid. Hindi pinayagan ng media na makapasok sa compound ng mga Peña kung saan kaagad na naglagay ng police line ng otoridad sa paligid ng mansyon nito. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Agnes Apostol, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Diretso tayo mga sama sa pangkalakalan. Binubuo po ng Mining Industry Coordinating Council o MICC ang isang panukala na naglalayong taasan ng gobyerno ang ilalaan ng budget sa pamimina sa bansa. Ayon kay Environment Secretary Ramon Paje, isa sa mga co-chairman ng MICC, sa nilang panukala mula sa 7% budget ay pinapatasan nila ito hanggang 10% para masolusyonan ang pagkalugi ng ilang mining firms. Nilinaw naman ni Finance Secretary Cesar Purisima na sa parang ito mas mapapadali ang hatian po ng mga mining firms. Samantala, muling magpupulong ang MICC sa Mayo 7, Martes po yan para pag-usapan at ayusin ang revenue sharing bill kung saan target nilang maihabol ito sa pagbubukas ng 16th Congress. RMN News Abroad. Sa China, umapato sa 27 ang bilang ng mga nasawi sa bird flu virus na H7N9. Pinakahuling naiulat na namatay ay ang isang 55 anyos na lalaki sa Hunan Province na kinilalang si Jiao. Isang magsasaka naman na nasa edad na 69 mula rin sa Hunan ang huling naitalang kaso ng tinamaan ng sakit. Sa ulat, umabot na sa 127 ang kabuang bilang ng mga tinamaan ng naturang virus na ikinokonsiderang seryoso at lethal na sakit na bantaho sa mundo. Umabot naman sa 26 ang bilang ng mga gumaling mula ho sa sakit na H7N9. Live mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines, muli niyong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayon pong tanghali na ng Biyernes, May 3, 2013. Ang mga nasa kalibo, susunod na diyan si ang target tanay sa Udto sa DYKR 1161.
Panoorin po masama ang patuloy naming pagbabalita. Alas 12 na tanghali. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko ako si Buddy Obera. At Weng de la Peña. Dito pa rin masama sa tahanan po ng may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013. Tama, radyo mo nationwide. 60 years ng maaasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa bansa sa RMN News Nationwide. At alas 12:30. DZX